Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, isang military aircraft ang matagumpay na lumapag sa isang highway. Hindi ito eksena sa pelikula. Hindi ito simulation sa ibang bansa. Nangyari ito mismo dito sa atin, sa isang bypass road sa Barangay Baligi, Lawak, Pangasinan. Isang USC-146 aircraft ang dumaong sa mismong highway bilang bahagi ng isang alternate landing zone exercise na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang US Special Tactics Team at DILG Pangasinan. At ang mas lalong nagpabigat sa kahalagahan ng event na ito, personal itong nasaksihan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Mga kababayan, ang tanong, bakit ito mahalaga? Bakit ito tinatawag na historic? Unang-una, hindi basta-bastang eroplano ang C-146. Ito ay isang Special Operations Aircraft na ginagamit para sa mabilisang deployment ng troops, logistics, at special mission sa mga lugar na walang traditional runway. Ibig sabihin, kaya nitong lumapag sa improvised landing zones, kabilang na ang highway. Ang ginawa sa Pangasinan ay hindi simpleng drill lang. Isa itong patunay na handa ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito na gumamit ng non-traditional infrastructure bilang contingency runway sakaling magkaroon ng emergency, gaya ng natural disasters, armed conflict, o pag-disable ng main air bases. Isipin ninyo, kung sakaling tamaan ng isang airbase ng kalamidad o anumang banta, may kakayahan na ngayon ang military na gamitin ang mga malalawak na highway bilang pansamantalang runway. Ito ang tinatawag na flexibility at survivability sa modern warfare at disaster response. Sa panahon ngayon kung saan tumitindi ang geopolitical tension sa Indo-Pacific, napakahalaga ng ganitong klase ng training. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea. Kaya ang pagpapakita ng interoperability sa pagitan ng AFP at US forces ay malinaw na mensahe, handa ang dalawang bansa na magtulungan sa anumang sitwasyon. Pero higit pa sa geopolitics, practical din ang application nito sa disaster response. Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakatinatamaan ng bagyo. Kapag nasalanta ang isang probinsya at hindi operational ang airport, ang highway landing capability ay maaaring maging lifesaver para sa rapid humanitarian assistance at disaster relief operations. Ang eksena sa Barangay Baligi ay tila simpleng paglapag lang ng eroplano. Ngunit sa likod nito ay malalim na strategic implications. Ipinapakita nito na ang ating mga kalsada ay maaaring maging bahagi ng national defense architecture kung kinakailangan. At ito ang unang beses na isang US military aircraft ang lumapag sa Philippine Highway. Isang milestone na siguradong maitatala sa kasaysayan ng ating defense cooperation. Ngunit habang pinag-uusapan ng national security at territorial integrity, may isa pang mainit na usapin na umalingaw sa Senado, ang diskusyon tungkol sa Kalayaan Island Group. Sa isang pagdinig, umusbong ang debate ng questionin ni Senador Rodante Marcoleta ang historical account na nagsasabing si Tomas Cloma ang nagdiskubre ng Kalayaan Island Group. Ang pahayag na ito ay unang nabanggit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Dito pumasok si Senadora Loren Legarda. Hindi lamang siya basta senador. Siya ay may hawak na master's degree sa National Security Administration. At sa gitna ng diskusyon, hindi siya nag-atubiling sagutin ang mga pahayag ni Marcoleta. Ito ang bahagi ng speech ni Senador Loren. So, kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Pati ka na abogado na kayo. provided they will exclude the Tomas Cloma issue. Aba, totoo naman yun Hindi, wala pala sa. The general already confirmed it to me. It may not be the classes, but it's historical fact. In fact, sino ang bihasa? Who can give us the historical perspective of the Spratlys? Because when I was a young journalist in the 80s, interview ko po si Tomas Cloma sa bahay niya sa Quezon City. Tawagan si Rizabel Cloma, yung apo niyang si Rizabel nandun. But retired na si Rizabel. That was like, I was in my 20s. And I interviewed Tomas Cloma. And we talked about the Spratlys in the 80s. And then, fast forward 1992, I took up my master's in national security at 32 years old. At the Blue Book, one of our exams in the term paper was on
the South China Sea issue on the Spratlys. Wala pang computer, no, wala pang soft copy, handwritten ko yun sa isang blue book ko. Mahahanap kaya ng NDCP yung blue book ni Loren Legarda noong 1992? Kung meron yun, as early as 1992 po, ay sumusulat na ako about the Spratly Islands. Diretsahan, matapang, akademiko, ang Kalayaan Island Group ay mahalagang bahagi ng West Philippine Sea issue. Ang historical narratives at legal foundations ng ating claim ay hindi basta-basta usapin ng opinyon. Nakaugat ito sa international law, UNCLOS, at sa mga historical acts of administration at discovery. Si Tomas Cloma, isang Filipino adventurer at businessman, ay nagdeklara noong 1956 ng Free Territory of Freedomland, na kalaunan ay naging bahagi ng Philippine Claim. Bagamat mas komplikado ang kabuuang legal history ng Spratlys, hindi may kakaila na bahagi ng narrative ng Pilipinas ang aksyon ni Cloma. Ang naging punto ni Legarda ay hindi simpleng personal na atake. Ito ay paalala na ang national security discourse ay nangangailangan ng malalim na pag-aaral at technical understanding. Kung babalikan natin ang unang topic, ang highway landing ng C-146, makikita natin ang koneksyon. Ang national security ay hindi lamang tungkol sa armas at eroplano. Ito rin ay tungkol sa kaalaman, strategy, at tamang historical at legal grounding. Habang ang AFP at US ay nagsasanay para sa operational flexibility, ang mga mambabatas naman ay dapat handa sa intellectual defense ng ating soberanya. Ang landing sa Pangasinan ay simbolo ng operational readiness. Ang diskusyon sa Senado ay simbolo ng policy-level readiness. Sa modernong panahon, ang laban ay hindi lang sa dagat o himpapawid. Ito rin ay sa narratives, sa legal frameworks, at sa strategic thinking. Kaya mahalaga ang dalawang pangyayaring ito. Una, ipinakita ng AFP at US forces na kaya nilang mag-adapt sa unconventional scenarios. Ang highway ay maaaring maging runway. Ang ordinaryong infrastructure ay maaaring maging strategic asset. Pangalawa, ipinakita sa Senado na ang diskurso sa national security ay dapat seryoso, batay sa facts, at suportado ng pag-aaral. Hindi pwedeng superficial ang usapan kapag teritoryo ng bansa ang nakataya. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng eroplano o barko. Nasusukat din ito sa kahandaan ng institusyon, sa kalidad ng liderato, at sa lalim ng pag-unawa sa sariling kasaysayan at karapatan. Ang unang paglapag ng military aircraft sa Philippine Highway ay maaaring simula pa lamang ng mas maraming ganitong exercises sa hinaharap. Posibleng maging bahagi na ito ng regular contingency planning. At ang mainit na palitan sa Senado ay maaaring magsilbing wake-up call sa mas mataas na antas ng diskurso pagdating sa West Philippine Sea. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng parehong operational capability at intellectual capability. Kailangan natin ng mga piloto na kayang lumapag sa highway. At kailangan natin ng mga policymaker na kayang ipagtanggol ang ating claims sa international stage gamit ang batas at ebidensya. Ang dalawang pangyayaring ito, sa Pangasinan at sa Senado, ay parehong bahagi ng mas malaking larawan, ang patuloy na paghubog ng Pilipinas bilang isang bansang handang ipagtanggol ang sarili, sa lupa, sa dagat, sa himpapawid, at sa larangan ng ideya. Ito ang bagong mukha ng national security. Hindi lang ito tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa kahandaan. Ito ay tungkol sa kaalaman. At ito ay tungkol sa pagkakaisa sa pagtatanggol ng ating soberanya. Mga kababayan, ang tanong ngayon, handa ba tayo, hindi lang bilang military, kundi bilang bansa? Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang ginagawa sa malalaking labanan. Minsan, ginagawa ito sa isang simpleng paglapag sa highway. At minsan, ginagawa rin ito sa isang matapang na paalala sa loob ng Senado. Ang mahalaga, natututo tayo, naghahanda tayo, at patuloy tayong tumitindig para sa Pilipinas.